Yan. Parang takot kayo maupo sa unahan ha. Yan sa unahan no, kasi alam nyo yun ang mas magandang ayos. Parang walang nagpapwentuhan sa likod. Diba? Kasi pag malayo, hindi ko kayo nakikita lahat. Eh yan, kita-kita ko kayo ngayon. Nakita ko din kung sino yung mga marites. Diba? Yeah, anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Yun, may kausap. Yan. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Hindi mo lakas sa palakpak para kay Lord. Palakpak kay Lord yan, ha? Sabihin mo, meron na awit na, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nasasabi na kayo'y aking makita. Tuwi na, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nakakaisa, laging sama-sama, tuwi na. Di ba? Sabi mo nga sa tabi mo, ang sarap mong katabi. Sarap mong katabi. Kasi ibang pinamaritis natin si Lord. Amen? Yan. So, diba marites man tayo, dapat si Lord. Amen. So, ngayong umaga, ay batiin mo rin katabi mo na isang medyo malaking katabi. Buti buhay ka pa, sabihin mo. Buti buhay pa tayo. At tanong sabihin mo, nag-toothbrush ka ba? Opo. O, hingaan mo katabi mo, hingaan mo. Sino dito nag-toothbrush? Men! Mamaya, pag hinga mo ibig na makabuhay, makapatay Anyway, God is good! Oh, grabe! All the time! Sobra-sobra. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. So, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagiging, sabi mo, ikaw. Sabi mo sa tanong mo, ikaw. Ikaw. Ang pag-uusapan natin, ikaw. Ikaw ang topic natin ngayon, pero ang sentro si Jesus. Men. Amen? Pero ito ang topic. So, ngayong umaga, may mga katanungan na madalas ay may mga sagot din naman. Pero may mga katanungan minsan ay subject to wait. Kailangan pa natin magantay kasi hindi pa natin na-experience. No? Pero ngayon, alam na alam niyo itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Sino dito ang born again? Men. Sino dito ang born again? Men! Alam niyo ba ibig sabihin ng born again? Ha? Sino naman dito ang burn out? Ha? Sino dito ang burn out? So, pag-usapan natin ang history. Now, one time lang binanggit sa Bible ang salitang born again. Pero it's the same as na tinatawag natin yung mga taong tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Ang born again ay matatagpuan natin once in the Bible sa John chapter 3 verse 1 to 11 at ito yung pag-uusap ni Nicodemus at ni Jesus Christ. No. Pero ang born again ay marami po nagsasabi, akala nila ay ano ba salitang born again Mga born again yan, lumalayo na, di ba? Mga born again yan, ayoko dyan, mga born again, di ba? Kasi hindi nila naintindihan. Halimbawa, pag sinabi mong iglesia, mga taga-iglesia, hindi rin naiintindihan yung salitang iglesia as a church. Pag sinabi natin iglesia is the ecclesia, ang ibig sabihin yung mga taong nakakilala o mga kalipunan ng taong sumasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin ng church, di ba? Kaya minsan yung nasabi, mga taga-iglesia yan, di ba? Mga taga-church, hindi nila kasi naintindihan yung salitang word niya. Kasi ang iglesia, you, sabi mo sa tayo, ikaw ang iglesia. You. Kasi ikaw yung nakakilala kay Kristo. Amen? Yung ibig sabihin ng church o iglesia. Now, ang istorya ni Nicodemus, kapag tinignan niyo po yung tinatawag na profile ni Nicodemus, one of the tinatawag natin high position pagdating sa mga Hudyo. Marami siyang alam pagdating sa batas, lalo na sa Bible, lalo na sa panahon ng mga Old Testament. Marami siya, and yet, siya yung tinatawag nating teacher. Si Nicodemus sa putawagin na teacher at magaling siya, isa sa mga Sinedrin. Pag sinabi natin Sinedrin, ang ibig sabihin niya nasa lugar siya ng mga Senado. Ibig sabihin, mambabatas, di ba, Kongreso. Nandun siya, kung sinabing Sinedrin, yung grupo ng mga mambabatas o may alam sa batas, Senado. Ibig sabihin, hindi basta-basta si Nicodemo. No. Yet, what time ay, kung babasahin natin yung John 3, yung pag pinabaknat yan, pumunta sa Jesus one night. Tignan niyo po, marami nagsasabi, bakit siya pumunta ng gabi? Kasi nahihiya siya. Kasi magtatanong siya sa isang anak lang ng karpintero. Nagsasabi,
Iba naman, ang ibang panukalang iba, kaya pupunta si Nicodemo na isang gabi kay Jesus kasi gusto niya heart-to-heart talk kay Jesus. Maraming subject para pag-usapan. Pero, tingnan nyo, ano ba yung talagang subject na gusto ni Nicodemo? Kasi from learn, marami siyang alam. Di ba? Mahusay siya sa batas, magaling siya, teacher siya, at kumbaga, okay siya. Kung sa pera, dahil may high position siya, meron din naman pera. Pero, bakit ano ba kailangan niya at pumunta sa Quezos? Di ba? Ano ba ang kailangan talaga ni Nicodemo? Bakit siya pumunta sa Quezos? Now, tanungin ko po kayo, bakit niyo pinupuntahan si Jesus? Ha? Bakit kayo lumalapit kay Jesus? Para ano? Tingnan natin kung parehas kayo ni Nicodemo ng paglapit kay Jesus. Di ba? Ang wise men, nung pinuntahan nila ni Jesus, nasa sabsaban, to worship. Sambahin nila, hanapin nila, Barangay. Yan, to worship. Pumunta sila para i-worship si Jesus. Kaya, through the star, nagbigay si Jesus ng new star para sundan yung star na yun kung nandun si Jesus. Kasi yung binigyan na pala as astrologer ang mga wise men. Kaya bumabasa sila ng star, bumabasa sila ng buwan, pero yung mga panahon niya ng star, walang binibigay ang Diyos. Kaya nagbabasa ng new star na siyang susundan ng mga wise men papunta kay Jesus. Anong nasabi sa Bible? Para magpakababa at sambahin si Jesus. Pero mo, si Jesus, bata at sambahin mo. Di ba? Pero tingnan natin, why? Ngayon, si Nicodemo naman ay lumapit kay Jesus, isang taong matalino, isang taong maraming alam sa batas, isang taong kayo paano kinikilala at nire-recruit na isang bayan. Pero and yet, dito siya pumunta sa Jesus isang gabi, hindi natin alam kung ano talagang subject niya, pero pumunta sa Jesus, basta gusto niya pumunta kay Jesus. Pwede bang magbarating siya kay Jesus? O pwede bang, bakit siya magtatanong kay Jesus, samantala mas may alam siya kay Jesus, pagdating sa batas, yun ang alam niya. Kasi siya yung may high position, di ba? Dahil sa nasa Senado siya, sa Sanhedrin, Eskriba, Pariseo, basta Pariseo, marami alam pagtungkol sa alam ng panahon ni Moises. Ngayon, kung ikaw, halimbawa, bakit kayo lumalapit kay Jesus? More on ang paglapit natin kay Jesus pag may problema. Tama po ba? Ha? Tama ba? Meron namang ibang lumalapit sa isang sasamahan dahil gusto rin siyang makipag-debate. Makipagpalisahan. Tama ba? Meron lumalapit kay Jesus kasi down. Meron man lumalapit kay Jesus kasi halagang walang siyang magawat. Kaya tingnan natin, ano ba yung subject ni Nicodemo? Parehas pa ito na sa iyo ng paglapit. No matter what, alam nyo, si Jesus, kung ano man ang paglapit ni Nicodemo, alam ni Jesus kung ano yung paglapit ni Nicodemo sa kanya. Kung ang target lang ni Nicodemo, para malaman, kasi may alam siya, pero pag binasa po yung text, chapter 3, verse 10, ang sabi diyan, pinakikita na, subject ka, nang namin mong alam, pero hindi mo alam ang salitang born again. Sino alam dito ang salitang born again? Ha? Alam niyo ba yung salitang born again? Kaya sabi, mukhang walang alam si Nicodemo. Paano ko ipapanganak ng muli? Ibabalik ba ako sa bahay bata ng aking ina? Di ba? Pag si God ang kausap mo, more on spiritual yan. Paano ko ibabalikan mo kung wala siyang alam? Paano ba ako ibabalik? Babalik ba ako sa bahay bata ng aking ina? Kaya sabi ng Panginoon doon, maliban na makita at mapasok mo ang kaharian ng Lord, kailangan mo nang ma-born again. Ibig sabihin, kailangan mo born again. Ibig sabihin ng born again is reborn from above. O yung born of the Spirit. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi mo kailangan ipanganak ng muli na bata. So, ang pinag-usapan dito, meron din pong mga ilang nagsasabi. Halimbawa, papaliwanag ko na po sa Tamar ng ibig sabihin, ipinapanganak ka sa bagong pagkatao. Kasi naipanganak tayo ni Kristo before ay nilikha tayo sa kanyang larawan at wangis, Genesis 1:26 hanggang 28. Nilikha tayo sa kanyang larawan at wangis. Ang ibig sabihin, pag sinabi natin larawan at wangis, kamukha mo ang Diyos. Sabi mo, kamukha mo ang Diyos. Hindi mo kamukha ang baboy. Hindi mo sabi mo, kamukha ang baboy. Pagkaya, nangyasa na, hindi. So now, namatay yun. Namatay yung tinatawag natin, ipinanganak tayo sa magandang ugali at natural ng Diyos. Kasi nung nakasala si Eva Adan. So, kailangan nating ma-born again. Kasi namatay tayo
sa magandang ugali na nakuha natin kay Kristo dahil sa unang pagsuway ni Adan at Eva. Dalawang tinig ang natinig doon sa Garden of Eden. Dalawang gobyerno ang namamahala, tinig ng Diyos, tinig ng si Satanas. Pero actually, galing sa Diyos talaga si Satanas, nagrebelde lang eh. Kaya alam niyo, marami din sa Diyos rebelde. Sabi mo, hindi ako yun. Sabi mo, hindi ako yun. Parang ayun, tama ka niya, hindi kayo yun. Ang mga tulisan, mga MPA, no permanent address, mga ganyan. So, yun natin. Now, kailangan mong ipanganak na muli kasi nagsuway si Eva at Adan sa Garden of Eden na dalawang tinig ang natin ay kasabi, huwag mong kakainin, hindi naman isa kainin mo yan, kasi pag kinain mo yan, magiging gaya ka ng Diyos. Now, dito nasira yung salitang paniniwala ni Eva at Adan o yung pananampalataya niya sa salita ng Lord. Nakinig siya sa salita ng kaaway. O, sino dito nakikinig sa salita ng mundo? Pag nabadis ka, lagyan kita ng laway. Gagaling ka ba? O ikaw matireta no? Ano gusto mo? Matireta o gagaling ka? O, lalagyan kita ng pula dito mga bata. Yun ang mga salita ng mundo eh. O, di ba? Kung kulang, meron sa Bible kulang ha? O, wala dito makukulang ha? Sino mo katabi mo? Ito yan. Hindi naman. Hindi makukulang. O, yan. Pero merong makukulang, manggagaway sa Bible, malulupit yan. No? Meron talaga yan. Meron din sinabing lamang lupa. Sino mo katabi mo, mukhang lupa. Pag namatay tayo, mukhang lupa tayo. Di ba? So, ngayon po, dahil namatay tayo sa totoong tayo, namatay tayo sa spirit, na ibig sabihin yan, larawan at wangit ng Diyos, pero yung physical sa kalang idinagdag yan eh. Bago tayo dinikal ng Diyos, nasa inyo, dali ka ako ng tao ayon sa aking larawan at wangit. Dilika tayo. Tsaka pala siya ng lupa, nilagyan lang tayo ng laman. Parang bahay, yan ang bahay mo, pero may nakatirang tao. Itong katawan nating lupa ay pinakalabas, laman, ay ganyan lang. Pero merong nasa loob. Pag namatay itong katawan lupa natin, babalik sa alabok, yun namang ating espiritu ay babalik sa may bigay nito. Ecclesiastes 12:7. Di ba? Ibig sabihin, babalik sa spirit to spirit. Ang totoong tayo ay soul. Ang ibig sabihin ng soul ay spirit, hindi nakikita. Tino mo katabi mo, kung hindi mo nakikita. Pag nakita mo yan, tingin ka physical. Pero pag tinitingnan mo ang tao, makakita ka na maganda sa kanya kasi ang totoong tayo ay soul. Pag sinabing soul, Genesis 2:7, umuo na alabok, at kinonte ng tao, and then God breathed, hininga ng Diyos, and become a living soul. Gumalaw ng tao. Diba? Sabihin mo, ikaw yun. Nilagyan lang tayo ng katawan, pero ang totoong tayo, ay soul tayo. Pero gusto kasi makita ng Diyos, kaya siya nilikha ng tao. Alam niyo ba kung bakit kayo nilikha ng Diyos? Alam niyo? Sino nakakalam niyo bakit kayo nilikha ng Lord? Eh di naman yan nilikain ng ang hayop na siyang gusto niyong pagbigyan. O kaya puno, bakit kayo nilikha ng Diyos? Tingin niyo. Ano sa palagay niyo, bakit kayo nilikha ng Diyos? O hindi kayo mapalagay? Nilikha tayo ng Diyos, gusto kasi makita ng Diyos yung sarili niya sa atin. Nakikita ba ng Diyos yung sarili niya sa atin? Kaya nga tayo nilikha sa kanyang larawan at pangis eh. Gusto nakita ng Diyos yung kanyang ugali sa atin. Yung ugali, hindi ugali ng hayop. Wala tayong ugali ng hayop. Hindi ugali ni Satanas. Hindi rin ugali ng puno. Ang ugali natin, kinuha sa ating Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat maging kaugali natin ang Diyos. Huwag kayong papayag na, yan, ugaling hayop yan eh. Huwag kayong papayag, hindi totoo yun. Hindi tayo nilikha ng Diyos na pagiging ugaling hayop. So, yun po ang namatay sa atin. Kaya, dito, lakpasan na natin Genesis, pasok tayo sa John. At dito sinabi, yung kwento ni Nicodemos ay nagbukas siyang walang alam. Ang sabi, paano ipapanganak ang muli? Kaya sabi ni Jesus, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ni Jesus. Ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang sabi po dito, sabi, ang alam nila sa tinatawag na kailangan ipanganak ka na muli sa tuna, sa tubig, pangalawa ay sa Espiritu. Marami rin pong panukala ng ibig sabihin ng ipanganak sa tubig ay ipapanganak muna sa laman. Mga panukala, mga scholar, no?
na akala nila, ipapanganak ka sa tubig kasi pag tayo ng mga nanganganak tayo, may lumalabas sa tubig. Di ba? Tama? Kasi ang katawan natin is 70% water. Katulad ng mundo natin, 70% water. Walang pagkakaiba yan. Ang akala nila, yung tinatawag na born of water, ay ipapanganak ka physical. Yung iba naman, ang sabi nila, yung born of water, yung bang ikaw ay binautismuhan in a physical matter. Pero pag si Jesus ang kausap natin, sabi ng Bible, God is Spirit and we must worship Him in Spirit and truth. So, ibig sabihin, sa true meaning ng tinatawag na born of water, ay yung tinatawag na paglilinis ng kasalanan through repentance. Ang ibig sabihin ng born of water, hindi paglilinis ng kasalanan through repentance. Pag sinabi naman natin born of the Spirit, ito yung pagbabalik ng nature ng Diyos sa atin. Yung Spirit, yung larawan at walis ng Diyos. At true faith naman. Yung isa true repentance, yung isa ay true faith. Pero hindi po siya hiwalay. Ang sabi, unless, sabi, maliban ang isang tao, kailangan mong, ang pinaka-forerunner niyan, ay kailangan mong mawasa ng kasalanan mo, and then kung ka palang maririnyo ng iyong ugali. Kaya sabi ng Bible, sa Mark 1:15, sabi niya, this is the gospel of the kingdom of God. Sabi, the time is prepared. Sabi niya, repent and believe, for the kingdom of God is at hand. Pag sinabi natin repent, ang repent po sa Greek word is metonia, na ang ibig sabihin, nung kaya sinabi ito ni Juan Bautista, sabi niya, repent. Ang ibig sabihin niya, magsisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. And Jesus said in Mark 1:15, another one, repent. Ang sabi naman ni Jesus dito, si Juan Bautista sabi niya sa Mark 1:45, repent para sa pagsisisi natin sa kasalanan. Pag itinaas mo yung basa sa Mark 1:15, ang sabi naman ni Jesus, repent. Ano ibig sabihin niya sa repent? Motoniya sa English. Ang sabi, change your mind. Sa Tagalog, magbago ka ng isip. Baguhin mo ang isip mo. Baguhin mo yung paraan ng pag-isip mo. In the same way, ang ibig sabihin niya, kung gumagawa ka ng mali, magbago ka ng isip mo. Kung sumusunod ka pa sa patakaran ng mundong ito at sa patakaran ng ating away, change your mind. Change your thought. Change the way you think. Magbago ka na isip. Kasi hindi ka magkakaroon ng salitang believe. Kaya sabi ni Lord, repent and believe. Hindi ka maniniwala sa salita ni Lord hanggang nandiyan ka sa kasalanan. Diba? Repent and believe. Kaya sabi po sa tinig po, ulitin ko sa Titos. Pagbabasahin ko po sa Titos para mas maliwanag. Yan. Titos 3:5. Ang sabi rito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, tayo'y ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Hindi na pwedeng, may package po yan. Ang pagkakaroon natin ng salvation ay kailangan muna mag-repent, magsisi. Kasi sabi ng Bible, Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nakasala at walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi din ng Acts 17:30, sabi ni Jesus, ipinag-uutos ko sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, magsisi kayo talikdan ang inyong mga kasalanan. Yeah. Hindi ba pwedeng, yes, nandiyan na yung kabutihan ni Lord. Mabuti yan. Halimbawa, kung bibigyan ka ng isang pagkain, ha? Isang pinakamasarap na pagkain na hindi mo pa nakakain sa tanong buhay. Ibibigay ko sa'yo, wala kang effort. Ako nagbayad. Di ba? Wala kayong ginawa. Ako din ang kumuha sa isang tindahan. Pero ibibigay ko sa'yo na wala kang ginawa. It's a free. Ha? That gift. Free yan. Pero paano mo makukuha yan kung hindi mo kukunin? Maraming binigyan na regalo, merong tumanggap, merong hindi tumanggap. Pero dalawa ang nagbibigay sa atin ng gift. Kasi dalawang gobyerno ang labanan. Di ba? Kung gusto mo, papunta sa impyerno, kunin mo isa. Kung gusto mo sa
sa tahanan ng Diyos, kunin mo isa. Ngayon, saan ka naniniwala? Saan ka naniniwala? Saan ang pananampalataya mo? Ano yung subject mo sa pananampalataya mo? Pag kinuha mo yung kay God, ang ibig sabihin, you receive the gift. Pero, pag ni-receive mo yan, hindi po yan madali. May trabaho yan. Hindi basta sumampalataya ka lang. Merong work po yan na gagawin. Tinatrabaho po ang kaligtasan. Maraming tumanggap sa bilangguan at ako'y nagturo sa bilangguan. Ano sasabi? Meron po ako nadidinig palagi. Napakaraming tumanggap sa Panginoon kay Kristo at 300 tumanggap sa bilangguan. Hindi po ako naniniwala nun. Ang totoong tumanggap kay Jesus, nagbabago araw-araw ugali. Amen. Di ba? At yan hindi nakukuha sa isang panalangin. Maliban na lang ang Diyos ang magbago at tumago. Pero tayo ay may proseso. Kung meron mang justification, meron tinatawag na sanctification. O yung tinatawag na pagkukultura na araw-araw kung gusto mo talagang magkaroon ng totoong subject ng salvation, araw-araw tarbuhin mo yan. Kasi pag hindi mo tinarbaho, pwedeng agawin ng ibon. Diba? Pag hindi mo tinarbaho maging mabait araw-araw, hindi ka babait. Sumama ka sa mabait para maging mabait kayo. Diba? Sumama kayo sa masama para maging masama kayo. Pero pag sumama kayo sa pogi, na katulad ko, mabugi kayo. Diba? Now, dito, yung po yung trabaho ng salitang born of water and born of the Spirit. Tama? Pero, yun ang tinatawag na pinakadaki ng ating tinatawag na pinaka-central theme o pinaki ng tinatawag natin paano ka makakapasok sa kahit ng Lord. Kailangan mong maging born again. Pag sinabi ng born again, nawas ang iyong kasalanan, hiningi mo ng tawad kay Lord. Pangalawa, unti-unti ka nagbabago, tatanggapin mo yung nature ng Spirit ni God na bumabalik ka sa larawan at tuwangin. Tingnan niyo po yung magnanakaw sa cross, di ba? Dalawa yan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sino nang sa kaliwa? Sino nang sa kanan? Si Jesus nang sa gitna. Pag ikaw pinako sa cross, tinuturing kang kriminal. Yan ang ano sa hudyo, kriminal. Sino nang dito napako sa cross? Wala. Iba sa atin. Marami dito ang cross at di na cross. Pero hindi napako sa cross. Yan. Pero ang katumbas sa atin, nabilanggo. Sino dito nabilanggo? Yan dyan. Nung kabo yan, nabilanggo yan. Doon sa Pampanga. Tama kayo dyan. Ayan. Nabilanggo. Marami din nabilanggo, pero walang kasalanan. Tama po ba? Na-frame up. Pero pag nabilanggo ka, ang isang tawag dyan, halimbawa, may kasalanan na bilanggo. Ang nabibilanggo, mostly may kasalanan. Para mawala ang kasalanan na isang nabilanggo, kailangan may tutubos. Kailangan may tutubos. Halimbawa ako, hindi rin pwedeng tumubos ang isang may kasalanan. Kasi parang walang kayo nakukulong. Tama ba? Kailangan ng tumubos, walang kasalanan. Sige, ako na kasalanan mo. Ako magpapakulong. Ikaw lalabas. Tama po ba? At yan ang ginawa ng Diyos natin. Inabo niya yung kasalanan niya, dinala niya sa krus at ibinaon sa lupa. Pero nung bumangon siya, hindi na niya tangay yun. Nung siya yung mabuhay, nabaon yung kasalanan natin, pero si Jesus buhay. Amen. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin, dinala ng Jesus sa libingan. Pero bakit hindi pa natin nakukuha yung salitang kaligtasan? Bagamat ginawa ni Jesus, pero hindi natin ina-accept. Tama ba? Yes, dumating si Nicodemo para lang magpakita ng galing at tanongin si Jesus. Pero alam ni Jesus kung sino si Nicodemo. It's a matter of heart. Alam ni Jesus kung paano kukunin si Nicodemo. Ay ang tinarget ni Jesus yung heart ni Nicodemo. Alam mo kung saan ka mahina, doon ka papasukan ng Diyos. Gusto ka niya kasing mapagbago. Gusto ka niya kasing niyang puntahan. Gusto ka niya kasing makasama habang buhay. So now, paano ka ba makakapasok sa kaharian ng langit? Siyempre, ang first key ay kailangan ka ma-born again. Pero, meron pa sabi, you cannot see and you cannot enter. The word see, ang ibig sabihin ng the word see is understanding. Dahil ko naman sasabi sa inyo yan, di ba?
Pag pumunta ka sa Malacanang, nakita mo ang Malacanang, pero hindi ka pa nakakapasok, di ba? Ibig sabihin, ang nakita mo, nagkaroon ka na ng understanding. Ganito pa rin yung Malacanang, sa tabi pa ng mga traffic na lugar, di ba? Pero mga PSB, mga ganyan, mga pala ganyan. Nakita mo siya, ni-understanding ka na, pero wala ka pang alam kung sa loob. Tama ba? And this subject, sabi ng Panginoon, maliban na makita mo, isa pa simula, makita mo, doon ka mag-born again. Pero may sinabi pa, ang sabi sa 5, malibang mapasok mo, yon, doon pa lang maranasan salitang paghahari ng Diyos. Pag sinabing mapasok pala, ang ibig sabihin niyan, experience. Kaya dapat hindi mo lang naunawaan, kundi naging karanasan mo pa yung salitang born again. Maraming nakita ang born again, pero hindi naging karanasan yung nature ni Christ. Tama? Diba? Maraming nagsisi na sa kasalanan. Marami na. Pero hindi naging nature yung Spirit of God. Kaya bumabalik yung ugali sa hindi maganda. Amen? Kasi paano ka papasok sa kaharian ng Diyos? Dapat sa kaharian ng Diyos, ang pumapasok lang kamukha ng Diyos. Tanongin mo sa sarili mo, kamukha ba ako ng Diyos? Yan ang subject. Kasi paano ka pumasok sa Diyos, sabi, kailangan mo born again. Ang ibig sabihin ng born again, naintindihan mo, naunawaan mo, at naranasan mo ang pagre-renew ng iyong pag-uugali. Ibig sabihin yan, hindi ka lang nawas sa kasalanan o nagsisi ka. Dapat unti-unti yung nature ni Christ, yung image and likeness ay unti-unti mo kinukuha. Kasi ang pinaka-central message ni Jesus Christ is the kingdom of God. Kaya ini-inquire niya na para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mong ma-born again. At ang born again, dapat naunawaan mo at naranasan mo. Now, what is kingdom of God? Diba? Kung alam natin sa salitang born again, alam natin ang born of water and born of the Spirit, and now, at alam din natin yung see and understanding, you cannot see and understand. Ano naman ang salitang kingdom of God? Bakit pinasok? Actually, maraming sinabi sa Bible ang kingdom of God. Ang born again, once lang yan, kay Nicodemo. Pero kung susumahin natin, parehas lang yan sa sinasabi ng John 1:12, yung lahat ng nanalig at pagtanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak nito. We are not only son and daughter of God, we are also a citizen of God. As gobyerno. Now, katulad ng Amerika, paano ka magiging American citizen kung ikaw ay Filipino citizen? Parang ganito, paano ka magiging citizen ng kaharian ng Diyos? Subject tayo for American citizen. Sino dito gusto maging American citizen? Sino dito gusto maging Kingdom of God citizen? Amen. Lakas nyo naman. Amen. O, yan. Paano ang proseso? Pag gusto mo maging American citizen, kailangan mong magpa-register. Di ba? Kailangan mo lahat ng batas nila, kailangan mo i-apply at subject ka para maging American citizen. Susundan mo yung lahat ng mga patakaran nila. Mag-register ka na maging citizen. Tama po ba? Now, paano ka naman magiging Kingdom of God citizen? Kailangan mo lang maging born again. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Magpa-register ka as a born again. Kaya iba natatakot pag born again na pinag-uusapan kasi alam mo ba may konti lang yung understanding nila pagdating sa born again. Kailangan mo John 3:3, John 3:5, John 3:7 ang kailangan mo maging born again. Pero pag sinabi natin born of the Spirit, born of isa lang yun, hindi yung physical birth yun. Hindi physical birth yun. Yun ay paggawas ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, if you confess your sin, God is faithful and just, and He will forgive our sin. 1 John 1:9. Now, ang kingdom of God, ito yung tinatawag na territory by a king. Ang kingdom of God is a rulership, is a kingship, paghahari ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew
Matthew 27:21 ba yun? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking karyan. Kaya mag-ingat tayo. Alam nyo, tawag kayo ng tawag kay Jesus, kay God, hindi pala kayo papasok sa karyan niya. Uy! Uy, seryoso ba kayo? Ha? Akala mo, tawag ka na tawag namin sa karyan. Uy pala, uy! Hindi ko na papasukan sa karyan ko. Sabi ni Ron. Malpit po yun, di ba? Kumanda muli. Kundi ang sabi ng Bible, kundi yung sumusunod lamang sa aking kalooban. And that is batas. Pag may sinabi si Lord, nagiging batas. Pag nagsalita ang Lord, nagiging batas. Kaya pag sinabi niya na maliban ng tao, ipanganak ka muli, batas. Kasi lahat ng sasabihin ni Lord is batas. Kasi siya ay ang kaharian ng Diyos is gobyerno. Ang tinatawag din ay, meron sila tinatawag, kung meron tayong democratic system, sa kaharian ng Diyos ay tinatawag ng theocratic system. Diba? Na ibig sabihin yan, gobyerno ng Diyos. Kaya nga meron yung sa Isaiah ng 6, di ba yung sinasabing gobyerno? Ang gobyerno ng kaharian ng Diyos walang iba kundi yung Banal Espiritu. At yun ang gusto nang ibalik sa atin, yung born the Spirit, maibalik sa atin yung talagang Espiritu ng Diyos na hininga sa atin. At yan ang maglilid sa atin kung paano tayo bumait. Kahit sabi mo mang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Pero pag meron kong Christ, ikaw ay babait. Amen. Mga karanaman natin sa inyo, di ba? Di ba? Pag meron kang Christ sa puso, sigurado, mabait ka. Amen. Pero yung hindi mo, pag ikaw, mabait ka rin. Kaya lang katulad ng daga. Diba? Katulad ng daga, mabait. Sabi mo, hindi ako yung daga. Daga Yan, tayo ay doon. Ang agila, sinintulad tayo sa leon. Agila sa usap. Kasi may mga kanya-kanya kalakasan kung bakit tayo nagdulot. Nga, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng taong pinagkatiwala sa kanya yung tinawag niya ang larawan at wangis at pamamahala. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng magandang ugali. Kapag naghahari ang Diyos yun, hindi ka lang merong magandang ugali. Meron ka rin dapat mahusay na pamamahala. Nung tayo nilikha ng Diyos, nakabuild na po sa atin ang salitang pananampalataya, yung kanyang salita, yung kanyang tinatawag na management. Meron na rin po tayo. Kaya meron tayong self-management eh. Di ba? Meron tayo yan. Kung kukunin lang natin, alam mo ba ang tao ay multi-capacity ang galing? Kita nyo, yung nakikita natin, hindi nagawa ng Diyos yun eh. Yung mga nakikita natin, pero ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. Pero, ang hirap ng mga nakikita natin. Ang Diyos ba gumawa ng aeroplano? Hindi naman, di ba? Hindi. Ang mga computer, Diyos pa hindi. Pinagkatiwala ng Diyos yung husay at galing. Kaya kung meron tayong larawan, tumangin sa Diyos, yung husay at galing na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya tayo nakabubuo ng mga aeroplano, barko, ng mga malaki kasi binigyan tayo ng Diyos ng husay at galing at pinagkatiwala sa atin yun. Pero dapat kahit pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mabalik tayo para mag-respond sa Diyos. Diba? Magsasabit pa rin tayo ng lahat ng gagawin natin sa Diyos. Wala tayong dapat yabang. Kahit meron kang 1 milyon ngayon, 2 milyon ngayon ngayon, pag kinuha ni Lord ang buhay mo, saan pupunta ang 2 milyon mo? Nag-aaway lang ang mga nakira sa'yo sa bahay mo. Pero kung na-self-management mo, nailagay mo sa tama, ay, iiwanan mo ng tama, walang mag-aaway. O ito, gano'n, magaling doon na Romero, di ba? Nilagay niyo yung mga pera niya kung saan-saan, walang away. Di ba? Eh, may pera dyan. Bagay na niyo ako, ha? Before you die. Joke lang. Yeah. Pero alam niyo po, kailangan po natin talaga yan. Ang magandang ugali, pwede. Pero kukulahin ka kung wala kang mahusay na pamamana. Kaya maraming hindi maayos ang hanap buhay, wala sa alay. Una, wala sa alay na ugali. Tapos wala pang alay sa pangungutang. Bombay dito, Bombay doon. Eh puro naman kayo lumbay, di ba? Pag kumuha kayo Bombay, bukas may lumbay ka na kasi magbabayad ka. Tama. Pero pag kay Lord, walang kalumbay-lumbay. Puro tagumpay. Amen? Amen. Para wala naman dating kayo. Alam naman natin yun.
So, ibig sabihin mga kapatid, in serious, huwag tayo ngayon na tayo born again. Kasi, batas siya ni Lord. Sa kanya mismo galing ng kausap niya si Nicodemos. Kailangan mong maipanganak na muli para makita mo yung paghahari ng Diyos. Ngayon, sa kahari ng Diyos, ano pa meron? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His right, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung mga all? All these things. Meron kang mga bahay, meron kang sasakyan, meron kang lupa, hindi man maraming kang sasakyan, meron kang bike, magpasalamat mo. Sasakyan rin. Ha? Meron kang bangka, magpasalamat mo. Kung ano naman po ano lang binigay sa atin doon, maging kontento tayo. Amen. Kasi pag hindi ka nakakontento, maawawala ka sa alay. Ha? Pag hindi ka nakontento kung ano binibigay sa Lord, mawawala ka sa alay. Kasi magsasubject ka sa, kung gusto mo ano, kung gusto mo lang, Lord, 10,000, okay na ako. Nung nakuha mo 10,000, Lord, kulang pala, 100,000 naman. Di ba? Naglasa ka naman, Lord, 1 million na. Wala kang satisfaction. Di ba? Alam mo kung ano yung meron ka, kahit ko sinasabi sa iyo, kung meron ka 100 piso, ha? Kahit yung sabi ito, 100 piso at meron kang Diyos, you are complete. Amen. Di ba? You are complete kung meron ka 100. Pero kung may 1 milyon, kahit wala kang Diyos, ay, you are not complete. Wala ka sa alay. Kasi natin galing sa Diyos. Ang source natin ang Diyos. Kaya huwag kayong magkakaroon ng parang maiinggit sa iba na meron. Masaya kayo dapat sa taong meron. Amen. Di ba? Kasi yun ang gusto ni Lord, satisfied ka. O ano ka? Kasi ang kasapatan natin, hindi ang pera o yaman ng mundo ito. Ang kasapatan natin, walang iba kundi ang meron tayong Diyos sa buhay. Amen. Kasi hindi natin maladala sa hukay ang kayamanan. Pero kung ikaw ay Kristo, hindi ka pupunta sa hukay. Diretso ka kay Lord. Yung katawan mo lang ang dadaling sa hukay. Pero yung espiritu mo, babalik sa Diyos. Tama? O mga kapatid, kailangan po natin, hindi pa pwedeng wala kang gagawin. Ang salvation ay tinatrabaho yan. Kailangan kung gusto mo makuha talaga sa akin, tarbuhin mo maging babae. Di ba? Tarbuhin mo laging umaati ng mga gawain para lumakas. Palagyan ka magbabasa ng Bible, palagyan ka mananalangin ka Lord, para yung salvation na gusto mo makuha, manatrabaho mo, pag-firme mo. Kasi meron din siya talaga na naagaw. Mga ibong mandaragit. At marami yan hindi lang. Grupo-grupo siya tanas. Pag ikaw ay lumabas na sa karya ng Lord, may hindi ka na makakalabas, mas mahirap na. Alam mo bakit? Hindi isa ng evil ang makukumpunting grupo ng mga awan ni Satanas. Ang hirap mo na lumabas. Yung pinalabas ni Jesus yun, di ba? Lumabas sa tao. Lumabas sa tao, di ba? Pinalabas niya yung galing sa ibayong dagat, sabi niya. Alam mo kung saan pumunta yung demonyo? Sa 2,000 baboy. Dami. Ang daming demonyo pala. Hindi rin pupunta sa 2,000 demonyo. Eh, isang tao lang ang pinalabas ng demonyo. Sabi mo, di ako yun. Hindi kayo, di ba? Kasi hindi rin po 2,000. Lahat yung demonyo. Eh, sa isang tao lang lumabas. Grabe, ano? Ang hirap. Alam mo kung sino lang pwede magparabat nun? Ang Diyos. Si Jesus. Di ba? O, isipin nyo. Kaya, wala tayong yabang. Kung tayo gagamitin yun, huwag ka magmayabang. Kasi baka mamaya, mapapalabas ka ng demonyo. Hoy! Magpapalabas ka ng demonyo at ini, pero walang tayong may demonyo eh. Diba? Hindi pwede. O, babalik lang sa iyo. Hoy, mag-uusap lang kayo ng mga pag-uusap ng language ng demonyo. Kasi parang lang kayo eh. Wala nakakatakot, di ba? Pero, the best talaga. Ito lang na nasabi. Pag ikaw nakabilong sa karya ng Diyos, you are untinagable. Yes, amen. You are unshakable. Di ba? Hindi ka matitinag. Kasi, biro mo na sa iyo ang Diyos, hari ng mga hari, may-ari ng lahat, paano ka matitinag? Kahit pa katabi mo si Satanas, sabihin mo sa katabi mo, kahit katabi mo pa si Satanas, hindi ka kayang kunin. Kasi the kingdom of God is within you. Amen? The Spirit of God is within you. Ano ka makukuha? Eh, ang Diyos ang may-ari ng lahat eh, nasa kayo. So mga kapatid, nawa mas maintindihan po natin ngayon, pwede ba yung ating Christian worship, yung mapalapit? Gusto po natin, tayo po lahat tayo tumayo. Gusto ko pong umawi tayo kay Lord. Ang simple way lang na, sino po dito nakaunawa? Amen. Alam niyo po, magpatuloy po kayo ang
ang pagkakaroon ng tinatawag na pag-aaral at salvation sa buhay, hindi po yan one time. Na-attend ka, mag-aaral ka ng Bible, hindi po one time yan. Dapat po, consistent tayo. Kasi ang kaaway natin, consistent din yan. Araw-araw tinutokso ka yan. Araw-araw iniisip mo, sinasabihan. Eh kung magpapatuloy pa tayo ngayon, walang silbi ang kaaway. Walang silbi ang kahirapan kung meron tayong Diyos. Kasi meron tayong Diyos na pinagbubula ng lahat. Sabi po ba? Amen. Pwede ba palapakan natin si Lord? At may kasamang sigaw! Ulitin po natin ito, kapalagay. Parang inaawit po natin ito. Patuhanin po natin ang pagsamba kay Lord. Kasi lagi ko sinasabi, inuulit palagi ito. I'm sure makulit talaga ako sa mga verse eh. Exodus 23:25. Kapag tayo sumasamba kay Lord, binibigay niya yung food and water. Plus, nire-release o inaalis ang lahat ng ating mga sakit. Exodus 23:25. Ulitin ko po. Pakinggan niyo po ito mabuti. Ulitin niyo po yung talatang ito. Kapag tayo sumasamba, ang pagsamba is a lifetime. Totoo. Mabuti ka tao. Binibigay ng Lord yung food and water sa ating hapag. Ang sabi, plus, hindi ka lang binigyan ng reliever, kundi inalis ang sakit. Amen. This was the God. Sabihin natin si Lord natin totoo. Kasi alam mo dito kayo makakalinis. Right now. Kung ikaw ay born again, at nagsisimula ka pa lang, patuloy po tayo. Kung ikaw ay napalinis ng kasalanan, pero tarbuhin natin yung nature ng God. Hindi siya ganun kadali. Kunin po natin araw-araw. At kung meron kayong pamilya, alam niyo po kung nangyayari kung kayo po aware. Lagi pinagigil po na karami. Kaya nag-message ako ng mga the last day. Kung papansinin niyo po ngayon, nandun na po tayo sa Matthew 24:14. Nangyayari na po yung mga building na sabi, malalaki, huwag kayo manangan dyan. Marami na bumagsak na building. Di ba? At marami na rin mga tertiary party ng mga isda na sira because yung pagbaha at pagsunog, marami na. Marami tayong gera sa buong mundo. Meron pong 30 gera sa buong mundo. Nangyayari na. Nakaraan sa Taiwan naman na yung napapansin nyo, napakarami ngayon na aksidente ang nangyayari. Napakadami na. Pansinin nyo, gawa lahat yan ng kaaway. Kasi gusto niyang tao ay madaya sa mga bagay. Ang technology, ginagamit ni Satanas. Pero hindi kanya. Gamitin po natin sa lahat ang technology. Sa kainulad ng ating buhay, sa ating hanap buhay, gamitin natin technology kasi siya Diyos naman talaga lahat yan. So ngayong umaga, mag-worship tayo through song. At alam ko na sa araw nito, mas gusto ko magkaroon tayo ng very intimate o mga napakalapit, very close na relasyon sa Diyos. Kaya ganun. Habang inaabot man doon, kung meron kayong kakulangan sa buhay, sabi food and water, meron kayong sakit. Ang sakit nyo, pwedeng spiritual, pwedeng financial, pwedeng physical, pwede yung gumaling. No? Hallelujah. Pag-alay ng pagpupuri at pagsamba dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y turuan. Mamalapit sa iyong nais ang puso ko, mamalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpagkailanman. Right now, mahalin ka sa kanya dyan. Nag-release si Lord ng mga biyaya. Yung mga hanap buhay ninyo, nag-increase. Nag-release si Lord ngayon ng mga bagay na magpapasarap ng buhay ninyo. Yes, yung mga nag-release si Lord. Yung mga spiritual ninyo tumataas. Ginagawa si Lord, amin lang po. Yung mga bagay na meron tayo ngayon. Hallelujah. God, release them right now. The Spirit of God is moving this place. The Spirit of God is moving this place right now. Just focus on the Lord. Just focus on the Lord.
kong gawin. Maghari ka ngayon. And all his deeds shall be added unto us. Hallelujah, Lord. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon, ano mang pagkailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon, ano mang pagkailanman. Bukas, sandali ah. Dito, heart to heart talk tayo. Pwede bang hawakan natin heart? Walang itong apekean, ha? Just maging faithful tayo sa sabihin natin kay Lord. At maging faithful din tayo sa i-desire ng puso niyo kay Lord. Dapat, ang secret dito, hindi yung gusto mo, hindi yung gusto ni Lord. Kasi yung mga bagay, dinadagdag ni Lord. Right? Hawakan niyo yan. Tapatan po tayo sa Lord dito, ha? Wala pong apekean ito. Heart to talk. Kasi, we are born again, di ba? Gawas yung kasalanan natin. And then, the nature of God is in us. Ibig sabihin, the kingdom of God and the Spirit of God is within us. Ngayon po, kung pinag-aarayan tayo, Lord, nandun tayo sa loob ng kaharian. May experience po natin sa salitang pagmamahal. May experience po natin sa salitang pag-unawaan. May experience po natin sa salitang pagpatawad. May experience natin umibig sa kaway. May experience natin tumulong sa ibang tao. May experience natin yung lahat ng kagandahan ni Lord. Right now. Hallelujah, Lord. Kung po tumibig tayo sa mga tungkol sa pananampalataya. True repentance and true faith. May experience natin sa salitang born again. Kaya may po umaga, Lord, mga kapatid, kung meron ka mang pinagdaramdam ngayon, the Lord is with you. The Lord is with you right now. Kung may pangangailangan ka, si Lord kaya niya ibigay sa iyo. Pero gusto ni Lord, ikaw muna. Ibigay mo muna yung sarili sa Kanya. Kung meron kang kagalit, pwede ka mag-initiate. Kasi si Lord nag-initiate siya doon sa Krus ng Kalbaryo. Kung meron kang nagiging tamad ka sa pagbabasa, sa pananalangin, it's the right time. Start. Mag-start tayo ng inyong pagiging born again natin. Nanalo tayo sisigla, lalago. Alam niyo po, pag meron kayo niyan, walang kwentang kahirapan. Sinasabi niyo, walang kwentang kahirapan. Hindi ko natin hindi. Walang kwenta rin kahit ang away ka sa paligid mo. Hindi ka kayang tinagin kasi meron kang Diyos na foundation ng lahat. Ang source ng lahat. Walang kwenta kahit dumating pa yung tribulation, kahit dumating pa yung mga tinatawag natin rapture. Walang kwenta yan basta meron tayong Diyos na naghahari sa buhay natin. Dahil born again tayo. Kapag po tayo, kahit nandito tayo sa lupa, we are secure kasi nasa loob tayo ng kaharian ng Lord. Pinaghaharian tayo ng Lord. Yung Spirit niya ay nasa atin. Hallelujah, Lord. Lord, sa magang ito, sobrang grabe yung pag-ibig na ginagawa mo, Lord, sa amin. Napakaganda na ginagawa mo sa amin, Church, Panginoon. Hindi namin makontent for you. Gusto namin sabihin, Lord, dahil kinapito ko po sa mga anak niyo, Lord, na talagang nagbabagong buhay, Panginoon, lahat tayo. Nakikita ko po sa kanila, Panginoon, yung larabal promise na binigay mo sa kanila, Lord, sa bawat isa. Alam ko, Lord, kahit kailan hindi ka nahuli, kahit kailan hindi ka nagkulang sa mga tao, sa mga anak ko na toong nagtatapat sa iyo, Lord. Kaya ngayong umaga, Lord, salamat po na ngayon ipiraran mo sa amin. Tapos paunawaan namin, mas maintindihan namin ang salitang born again. Ito po yung pagiging anak namin. Ito po yung pagiging citizen namin, Panginoon, ng kaharian. Kaya kahit anong kaharian, walang laban sa kaharian mo, Panginoon. Lord, salamat
po at pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Ngayong umaga, Lord, muli namin isinusuko yung aming buhay sa iyo, Lord. Pinapahayag po namin kung sino kami sa harap mo, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay hindi maayos ang kakasalang, nagpapahayag po kami, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa iyo, pero pinapagindapat mo kami. Sapagkat dumana kayo ng dugo sa krus ng Kalbaryo para kami linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pero, Lord, tinatanggap po namin through faith na ikaw ay pumasok sa buhay namin. Ang paghahari ay pumasok sa buhay namin. And now, Lord, alam po namin, magiging matibay na kami. True, consistent, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Abba Father, sa iyo po ang pagsambal papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po na ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen.